morning. So, madaling araw po ngayon. Ayan. Madaling araw pa po ngayon, mga alas 4 po ng madaling araw. Papunta po kami ngayon sa airport. So, yan. Kita-kits po tayo sa Boracay. So, ayan guys, panaiyan na kami. Terminal. Hi guys! Nakakatuwa to si Yesh. So ayan, dito papasok na po kami sa airport. Pagkatapos ng ilang minuto na paghihintay, eto po, at nakapasok na po kami ng eroplano. Ayan, gustong-gusto ni Ayesha yung kanyang pwesto dahil nasa may bandang bintana siya. Kitang-kita niya talaga yung labas. So ayan, pagbaba po namin ng eroplano ay sumakay pa ng minibus papunta po sa terminal kasi medyo malayo-layo yung lalakarin. Then pagkagaling po sa Caticlan Airport ay may nagsundo po sa amin na van papunta naman po sa sakayan ng barko. So ayan, nandito na po tayo sa terminal ng mga barko. So dito, sasakay po tayo ng barko papunta naman po sa Boracay na. Nga po pala guys, ay pwede rin po natin gawin yung mag-book tayo ng transfer sa Klook app. Yung galing po sa Caticlan Airport, papunta po sa hotel na natin. Kasama na po dyan yung bus, port, and yung van fees. At ang maganda po dyan sa Klook app na yan, ay mas madali po sa atin ang makapili ng mga hotel, yan, or kung ano pa pong gusto natin gawin sa Boracay. Or kahit sa iba pang lugar, kahit mag-Hong Kong tayo, magdi-Disneyland, pwede po yan. Dahil sa Klook app ay pwede po yung mga package tours, airport transfers, rail passes, travel passes, admission tickets, food tours, restaurant voucher, hotel and flights booking, pocket wifi, and data SIM card. Kahit kasi naka-line po tayo, medyo mapapamahal yung charge sa atin kapag yun yung ginamit natin. So, mas maganda po ay may gamit po tayong pocket wifi sa ibang bansa or yung SIM card. Kaya naman sa mga interesado po sa app na ito, ay ilalagay ko na lang po sa description box yung link. Pwede nyo rin po i-check yung mga reviews patungkol po sa Klook. So ayan, pagbaba po namin ng barko ay may nagsundo na po ulit sa amin. Papunta na po ito sa hotel. At yan na nga po, nandito na tayo sa Station 2 ng Boracay. Dito po sa Azalea Hotel. Tara at samahan nyo po kami na pumasok sa loob. Yung ibang kasamahan po namin, ang kinuha ay 3-bedroom suite with kitchen. So ayan, dito po yung room namin. Ang kinuha po namin ay yung mayroong 2-bedroom suite with kitchen. So ito po yung pinaka-kitchen, may malaking salamin po. Then dito po yung pinakakainan. Mayroon po tayo dito magagamit na refrigerator with complementary bottled water. Plus may oven pa po at electric kettle. Mayroon din pong free na coffee na pwede tayong magtimpla. Then ito naman po yung pinakasala. At dito naman po banda makikita yung dalawang kwarto at sa bandang gitna po yung CR. Tara, pasok po tayo sa kwarto namin. So ayan, makikita po natin na may TV po dito kung gusto rin natin manood at isang malaking higaan. And kung marami-rami naman po tayo at sa tingin natin hindi tayo kasya dito sa malaking higaan na to, ay pwede po tayong magpadagdag sa kanila ng higaan, pero may additional charge lang po yun. Depende sa laki po ng higaan na ire-request natin. Tara, i-check po natin yung balcony. So ayan po yung makikita natin dito sa labas. May sampayan na rin po dito. Ayan, pwede tayong magsampay dyan. Nga po pala, ito pong Azalea Hotel ay mga 3 minutes walk from the beachfront po. Pwede nyo rin po ito i-book sa Klook or kahit iba pang hotel. Makikita nyo po doon yung mga price po ng bawat room. At dito naman po natin makikita yung pinaka-cabinet. So ayan, dito po nakalagay yung free na eco bag at saka po yung disposable na tsinelas. Bukod sa hangiran po, ay dito na rin nakalagay yung safety vault na pwede po natin paglagyan ng pera, ng ATM or kahit susi po ng sasakyan. Tara, check naman po natin yung CR ng room na ito. So ayan, makikita po natin na mayroong tuwalya para sa katawan at sa buhok. Dito po sa shower room ay nakalagay na po yung shower gels, shampoo, conditioner at saka yung bath soap.
Sa likod ng pinto ay may hook rin po. So, mayroon din po tayo dito masasabitan. And, nandito naman po nakalagay yung, yan, mga toothpaste, toothbrush. Then, mayroon din po dalawang baso. Then, ito naman po yung sabon at saka yung lotion. Dito naman po sa 6th floor, makikita yung indoor pool ng Azalea Hotel. Malaki po ito at mayroon din po ditong pool para po sa kids. Ayan, nandun po sa bandang dulo yung para sa mga bata, para pag gusto po natin silang maglaro doon or mag-swim ng solo. Ito naman po yung pinaka-restaurant na mayroon po dito sa Azalea Hotel, ang Kuya J. So dahil 4 days and 3 nights po kaming nakabook dito sa Azalea, kaya naman 4 times po kaming nag-breakfast buffet dito sa Kuya J. Kaya naman tara at hayaan yung ipakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga pagkain na mayroon po dito pagdating sa almusal. Ayan, maaga po kasi kami nagpunta dito, mga 7:30 AM pa lang, kaya naman kokonti pa lang po kaming kumakain. Tingin ko kung mga 9 to 10 na kayo pupunta dito, sigurado mas marami na pong tao. Sa bawat araw po, iba-iba yung combination ng mga food na inilalagay nila para naman hindi tayo magsawa po. Lalo na 4 days po kami ditong nag-breakfast. Kaya medyo nakakasawa naman syempre kung paulit-ulit. Kaya yon. In fairness po, masarap po yung food nila. Kaya ma-enjoy po natin yung bawat breakfast natin dito. Hello. Hi guys, good morning. Ito po yung third day namin ngayon dito sa Boracay. So katatapos lang po namin mag-breakfast. Yan. At dahil breakfast buffet lang po ang free pag nagbubuk po tayo sa hotel, ito rin ang dahilan kung bakit ang hinanap namin ng hotel ay yung mayroong pong lutuan. Dahil nga po 4 days and 3 nights kami dito, kaya naman mas maganda na magluto rin po para mas marami, mas makakamura, then sobra-sobra po yung pagkain. Ang maganda po kasi dito sa Station 2 at dito sa hotel na to ay walking distance lang po yung palengke. Or kung gusto po nating mas mabilis ay may masasakyan po tayo dito mga minicab. Nasa 15 pesos lang po isa. Ang dami nga po naming pinamili ng mga seafoods. Grabe, sobrang mura po dito. Eto nga pong scallop na sobrang mahal dito sa atin sa Manila. Doon po ay 100 pesos lang per kilo. At saka ito po, may mga hipon din po kaming binili. At ito pa po, scallop pa po ito kasi 5 kilo lang naman po yung binili namin. Dahil nga po, 500 pesos lang yung 5 kilo. At yan, may squid rin po. Hipon ulit, pero sinigang naman para may sabaw rin po. At alam nyo ba guys, napagbili po namin ng mga yan, ay pinaluto po namin yan. So, may charge nga lang po kung magpapaluto tayo. Kung masyadong maraming lulutuin at tinatamad ng bawat isa magluto, ay pwede rin po tayo magpaluto dito sa Boracay. Dahil nga po 4 days kami dito, kaya may time na nagluluto, may time naman po na nagpapaluto na lang kami. Bukod pa sa nagpapadeliver at kumakain din po sa restaurant. Mas okay yung mga nagagawa po natin yan dito.
Ayan, talaga namang napakaganda ng Boracay. Ito po ngayon ay naka-low tide. Pag medyo maaga-aga pa po, naka-low tide pa, hanggang dyan pa po yung tubig. Pero maya-maya po ay mag-high tide na yan, kaya hanggang dito na po yung tubig. Syempre, hindi rin po mawawala yung pagbabaon sa buhangin. Speaking sa pagbabaon po sa buhangin, may nagsasabi po na maganda daw po ang naidudulot nito sa katawan natin. Kaya may mga tao po na gusto pong nagpapabaon sa buhangin. Comment down below naman po kung totoo nga po talaga ito. Bukod sa maganda yung buhangin dito, malinis at malinaw yung dagat. Ang ilan pa sa dinadayo dito sa Boracay ay ang mga activities po. Tulad po nitong banana boat na sinubukan namin, tingin ko kasi napaka-exciting niyang gawin. Well guys, hindi nga kami nagkamali. Grabe, super exciting. Talagang mag-e-enjoy ka, tsaka talagang sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya naman ito guys, maisasuggest ko po talaga na subukan nyo po pag nagpunta po kayo dito sa Boracay kasi the best po talaga yung experience. Isa pa sa matindi at hindi malilimutang experience, ito pong UFO. Grabe to, sobrang halo-halong emosyon yung mararamdaman mo dito. Masaya na nakakatakot, na nasasaktan ka na pero nag-e-enjoy ka pa rin. Alam mo yun, hindi mo maintindihan yung pakiramdam pero super saya na parang gusto mo pa rin ulitin kahit ganun. May time po dito na mapapabitaw ka pero kailangan mo pa rin siyang pilitin ihawak, kaya ganun po yung ginawa ko kasi kapag hindi mo siya maibalik yung kamay mo sa paghawak, sigurado pong malalaglag ka. Grabe, ganun po siya katindi talaga yung pag-alog-alog na yan, sobra. Kaya yung anak ko dito na 13 years old pa lang na nasa tabi ko, lagi ko talagang sinasabihan na kumapit ka mabuti, wag kang bibitaw kasi sigurado malalaglag ka. Puro gasgas na po yung kamay namin dito pero pinilit pa rin namin talagang kumapit para lang talaga walang mahulog sa amin. And thanks God naman po at okay po kami lahat, wala naman pong nalaglag, kaya super enjoy po talaga. Kaya kung gagawin po natin ito, ay siguraduhin po natin nakapit po talaga tayo dun sa hawakan. Dahil kapag nakabitaw po tayo, ay ito po yung pwedeng mangyari sa atin. Hi guys! Pakilala ko po sa inyo si ate. Siya po yung nag-assist sa amin dito. So, pwede niyo po siyang kontakin. Ang name niya po ay... Melanie Mendoza po. Ano pong contact number nito? 0998-256-1170. Okay. So, siya lang po yung kukontakin niyo pag gusto niyo pong mag-try ng mga ganito katulad ng banana boat. UFO, ATV, island hopping, parasailing, jet ski. Nga po pala, may naka-separate vlog po ako para po sa full review nitong UFO at ng banana boat. At bukod pa po dyan, ay sinubukan rin po namin ang parasailing. Gusto ko rin po kasing maranasan yung may angat galing sa dagat ng medyo mataas at maramdaman po kung gaano ka-relax kapag nasa himpapawid. At hindi po ako nagkamali, grabe, sobrang tahimik, nakaka-relax. Parang ang sarap na nandun lang sa ibabaw pero nakakaramdam din ako ng takot kasi baka mahulog. Pero kapag hindi naman tayo magalaw, hindi naman basta-basta mahuhulog doon. Basta nakakapit lang po. 15 minutes lang po tayong nasa ibabaw pero parang ang tagal na rin sa pakiramdam. Kaya sulit naman po yung bayad. Kaya para sa akin, ito maire-recommend ko rin po sa inyo na gawin nyo rin po pag pumunta kayo rito sa Boracay. And syempre, hindi rin po mabubuo yung pagpunta natin sa Boracay kung wala pong island hopping, kaya ginawa rin po namin ito. Para po kasi sa akin, maganda rin talaga na mayroon tayong island hopping pag nasa Boracay kasi ito po yung itinutour tayo sa mga island ng Boracay. Nga po pala, kasama na rin po sa package yung Crystal Kayak, kaya may pa-pictorial po. Sunod ay ibinaba naman po kami sa Crystal Cove. Kung maliligo lang po tayo sa dagat dito ay pwede po, free naman po. Pero kung papasok po tayo dito sa loob ay mayroon na pong charge. Ang entrance fee po ng adult ay nasa 300 pesos. Then yung sa 3 to 4 feet po na bata ay nasa 150 pesos. At kung nasa 3 feet pababa naman po yung bata, yun po yung free.
For me, sulit naman po yung babayaran kasi marami po dito tayong pwedeng magpa-picture, maganda po yung tanawin at eto po, napakagandang magpa-picture dito sa lugar na to. Ayan. Bukod po sa pagpapa-picture at sa magagandang tanawin ay grabe, parang pakiramdam natin ay nakapasok na rin talaga tayo sa kuweba. Actually, nakapasok nga rin talaga, yun nga lang nga, hindi siya yung kuweba na sobrang lalim or sobrang layo nung papasukin mo talaga. Yung sakto lang po, pang ano lang talaga, pang tourist lang talaga. Pero okay na rin, at least na-experience po natin. Kung gusto niyo pong makita yung full video po ng aming island hopping ay na-upload ko na po yun nung nakaraan pa. Pwede nyo rin po yung panoorin. Kaso nga lang nga po, wala dun yung sa pagkain kasi lobat na ako. Pero ang free po namin dito na food ay lunch buffet po. Kaya naman pagkatapos po natin umikot sa iba't ibang island ay mabubusog naman po tayo sa pagkain. Kasi buffet naman po, so want to sawa po tayo. Bukod pa dito ay ginawa rin po namin ng mag-rent ng paddleboard. Nasa 300 pesos lang po ang 30 minutes. Lahat po kami ay first time lang po gumamit nito kaya naman nakakatuwa talaga. Puro katatawanan lang din. Marami po kami ditong funny moments na isi-share ko po sa separate video po, yung full video ng paddleboarding dito sa Boracay. Sa ngayon ay puro maiksi lang po muna yung inilalabas ko kasi medyo mahaba-haba na po itong video na to. Para at least dito po sa Boracay experience na video na to ay ma-share ko po lahat kung ano po yung mga nagawa namin sa Boracay. Mare-recommend ko rin po ito sa inyo na gawin nyo rin po sa Boracay kasi masaya po siya and exciting din siyang gawin. Simple pero nakakatuwa. Nakaka-excite rin po. Ayan, kung mapapansin nyo po, halos lahat kami sumubok na ito kasi napakasaya nyo pong gawin para lang tayong naglalaro. Abangan nyo po sa susunod yung full video ko po nitong paddleboarding sa Boracay. Doon nyo po makikita kung sino-sino yung mga nahulog. Grabe. Talagang tawanan lang, nakakatuwa lang po. Actually, sa simpleng paddleboard na to, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong magsagwa ng nakaupo, magsagwa ng nakatayo, or pwede rin po tayong mag-pictorial dito. Imagine sa halagang 300 pesos ay marami na po tayong pwedeng gawin. Isa ito sa pinakamura, simple, masaya, pero exciting na activity na magagawa natin dito sa Boracay. And of course, ginawa na rin po namin na magpa-picture kasi maganda talaga ang background dito sa Boracay. Pumunta rin po kami sa Boracay Island Grotto para magpa-picture. At kahit ang hair braiding ay hindi na rin po namin pinalampas. So ayan, tapos na kaya magpa-picture na. Oh, yan, pack ganon. Then sa gabi, ito naman po ang Boracay. Ayan, napakarami pong bar na bukas, marami pong pagpipilian. Kaso, kung mga 11 PM na po tayo pupunta dito, naku po, puro puno na. Halos wala na tayong maupuan. Kaya, pinakamagandang oras, mga 8 to 9. Kung mahilig naman po tayo sa mga live band, ay marami rin po tayo ritong pagpipilian. Thank you so much. Salamat po. Kung bibili naman po tayo ng pasalubong ay mas maganda po na gawin po natin a day before po ng checkout natin kinabukasan. So ayan, nandito na po kami sa Katiklan Airport. Kumain po muna kami bago kami pumasok dun sa airport. At ito na nga po, pumasok na kami sa Katiklan Airport. At ngayon nandito na po kami sa Terminal 3 na iya. Kumain na lang po muna kami bago kami umuwi. Since dito rin naman po kami nag-park sa Terminal 3 na iya. So ayan guys, maraming salamat po sa panonood, lalong-lalo na po sa mga viewers na umabot hanggang dito. Hope nag-enjoy po sila sa panonood at sana nakatulong po ang video na to. Nga po pala sa mga interested po sa Klook ay ilalagay ko na lang po yung link sa description box at saka sa comment section. Again guys, thank you for watching. This is Joan Tusing, your sales consultant. Enjoy your day guys. God bless everyone.